Para po sa ating topic na incomprehensible, yung Diyos hindi natin lubusang mauunawaan. Yung question po natin dito ay, how does reading the Bible while relying on the Spirit help us know Christ more? Paano yung Biblia habang binabasa natin, nagre-rely tayo sa banal na Espiritu? Paano ito nakakatulong na mas makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo? Now, una po, yung Biblia, mga kapatid. By the way, sa mga devotions po natin, 15 minutes lang po kasi to. So, marami po ako mga verses dito na pinipili lang para mapagkasya natin sa 15 minutes. Na may mga verses po akong hindi na isama rito. Kagaya po sa Luke chapter 24:27 to 44. Ito po yung interpretation ni Jesus Christ ng buong Biblia. Nung Biblia na meron sila during that time, yung Old Testament. So sabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa dalawang niyang disciple, tinuruan niya, Bible study niya yung dalawang niyang disciple after the resurrection. So nandun sila sa road to Emmaus. Sabi ni Jesus Christ doon sa disciple niya, pansinin niyo pong mabuti paano in-interpret ni Jesus yung Old Testament. Sabi niya, and beginning with Moses and all the prophets. So, sinasabi ni Jesus Christ from Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, hanggang prophets, hanggang kay Malakay po yun, yung buong Old Testament. Sabi niya, He explained to them what was said in all the scriptures concerning Himself. Ibig sabihin, kahit hindi pa pinapanganak si Jesus Christ sa Old Testament, yung buong Old Testament, patungkol yun kay Jesus Christ. So, ganun yung interpretation ni Jesus Christ ng Old Testament, Christocentric. Kaya tayo pag nagbasa, kahit Old Testament yan, makikita natin sino si Jesus Christ sa Old Testament. Kaya po, pag nagbabasa tayo ng Biblia from Genesis to Revelation, of course, yung New Testament, it's all about Jesus Christ, no? Pag nagbabasa tayo from Genesis to Revelation, lahat po yan patungkol kay Jesus. Kasi yung buong Bible, nire-reveal niya, ipinapahayag niya, sino ba si Jesus? So, yung Bible patungkol kay Jesus, na yung Holy Spirit naman, ang siyang tumutulong sa atin, maunawaan yung Biblia na patungkol kay Jesus. So, ano po yan? Isipin nyo, dalawang talim na espada. Espadang may dalawang talim. Yung una, Biblia. Yung pangalawa, Espiritu Santo. Yung Biblia ay patungkol kay Jesus Christ. Yung Espiritu Santo ang nagpapaliwanag sa atin, tumutulong sa atin para maunawaan sino si Jesus sa Biblia. Kaya po napakalaga na pag nagbabasa tayo ng Bible, inuunawa natin yung binabasa natin. At the same time, we rely on the Spirit. Nananalangin tayo ng banal na Espiritu, tulungan niyo po ako maunawaan yung mga binabasa ko rito. At mamamangha kayo, mangungusap talaga sa inyo yung Santong Espiritu, ipapaunawa sa inyo yung mga bagay na binabasa ninyo sa Bible at mas lalalim ang ating kaunawaan patungkol kay Jesucristo. So, how does reading the Bible while relying on the Spirit help us know Christ more? Yung pagbabasa ng Biblia habang umaasa tayo sa Santong Espiritu, humingi tayo ng tulong sa Espiritu Santo, nakakatulong talaga mas makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Now, gusto kong ibaling yung attention natin dito sa Philippians chapter 3 verse 8. Tingnan niyo po kung gaano kahalaga kay Apostol Pablo yung makilala ang ating Panginoong Jesucristo. And I hope ganun rin sa atin, no? Mas mahalaga yung pagkakilala kay Jesucristo kaysa sa kahit anong bagay. I hope yan ang i-value natin. Yan ang pagpahalaga natin. Mas makilala natin ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ni Apostol Pablo, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage that I may gain Christ. Lahat ng bagay, ikinonsider ko na, itinuring ko ng basura kung ikukumpara sa pagkakakilala kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, ganun niya pinagpapahalagahan yung makilala si Jesucristo. Though, ang topic kasi natin dito incomprehensible. Though God is incomprehensible, hindi natin maunawaan yung Diyos. Pero salamat kasi yung Diyos ang nagpahayag sa atin kung sino siya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung kinikilala mo si Jesus, kinikilala mo rin si Lord. So sabi rito sa Tagalog, oo, itinuturing kong walang kabuluhan
ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. I hope ganyan po yung attitude natin, yung pagpapahalaga natin sa pagkakilala kay Kristo, na para bang lahat na lang ng bagay sa mundo ay may kukumpara mo. Kung ikukumpare mo kay Jesus, basura na lahat ng bagay. Parang ganun po yung mindset, no? Sabing ganun kahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus. So, paano po natin gagawin yan? Magbasa po tayo ng Biblia. Sa tulong ng Santong Espiritu, mas makikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Both head knowledge and experiential knowledge. Again, yung head knowledge, naunawaan mo sa utak, sa isip. Experiential knowledge, nararanasan mo kung ano yung pagkakaunawa mo kay Kristo. Sabihin, na-experience mo talaga si Lord. Buhay na buhay si Lord sa iyong buhay. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Kung kayo po may kasagutan, parang yung sagot ko rito sa tanong natin kulang na kulang, no? Pero kayo na lang po magdagdag. Yung tanong ko kasi rito, how? So, kayo na lang po magdagdag sa comment section right below this video. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.